Maraming mga fans ang nag-react sa paglalaro ngayon ni Ben Simmons. Steve Kerr gumagawa na ng play para kay Looney, gustong mag-shoot ng tres, at Warriors may bagong na-develop na mamaw na scorer sa G League. Malupet! Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Sa isang matinding laban sa Cleveland, nabigo ang Clippers sa isang dikit na laban na nagtapos sa 127-122. Sa kabila ng pagkatalo, nagbigay ang laro ng sulyap sa mga positibong aspeto sa magkabilang dulo ng court. Ang sagupaan ay naganap sa gitna ng walang humpay na kompetisyon na nagpapakita ng patuloy na hamon ng epektibong paglalaro sa road games, ang katalinuhan ni Ben Simmons. Sa isang pagtatanghal na puno ng husay at pulidong galaw, nag-ambag si Ben Simmons sa iba't ibang aspeto ng laro sa loob ng kanyang 20 minutong paglalaro. Nagtala siya ng 4 na puntos, 6 na rebounds, 5 assists at 1 steal na may mataas na efficiency matapos makapasok ang 2 sa 3 shooting mula sa field. Isang kapansin-pansing sandali ang kanyang spin move patungo sa hook shot. Isang galaw na nagbigay ng papuri mula sa mga fans at nagpatunay sa kanyang patuloy na pag-unlad sa opensa. Namumuong team synergies. Mukhang natutuklasan ng Clippers ang isang magandang rhythm kapag magkasama sina Simmons at Ivica Zubac sa loob ng court. Ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay nagresulta sa isang makabuluhang scoring run sa ilang bahagi ng laro na nagpapahiwatig ng isang potensyal na kombinasyon na maaaring maglaro ng malaking papel sa hinaharap. Ang kawalan ng ilang veteranong manlalaro sa run na ito ay lalong nagbigay diin sa epekto ng tambalang ito na maaaring maging pundasyon ng isang estratehikong pag-unlad para sa team. Pagtatayo ng playoff momentum. Sa kanilang record sa loob ng 74 na laro at sa kabila ng mga hamon sa road games, ipinakita ng team ang isang muling nabubuong layunin habang tinatarget ang playoff contention. Ang laban na ito, bagamat nauwi sa pagkatalo, ay nagbigay daan sa mga diskusyon tungkol sa lalim ng kanilang roster at sa mga taktikal na pagsasaayos na maaaring magtakda ng direksyon ng kanilang kampanya. Napansin din ng mga manunood ang lumalaking kumpiyansa kay Simmons at ang kanyang umuusbong na estilo ng paglalaro, isang pagbabagong maaaring dumating sa tamang panahon para sa Clippers. Sa paglalaro ni Ben, maraming mga fans sa social media ang nag-react sa kanyang magandang performance. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paglalaro ni Ben Simmons? Sa sumunod na balita naman, si Kevon Looney ay hindi pa nakakashoot ng isang 3-pointer sa loob ng mahigit 4 na taon. Ngunit nakita ni Warriors coach Steve Kerr ang pagkakataon upang putulin ang tagtuyot na iyon sa blowout na panalo ng Golden State laban sa San Antonio Spurs 148-106 nitong Lunes sa Frostbank Center. Matapos ang laro, ibinunyag ni Looney na partikular na nagdisenyo si Kerr ng isang play upang bigyan siya ng bukas na pagkakataon sa perimeter, isang pagkakataong hindi niya pinalampas. Matagal-tagal na rin bago ako nakashoot ulit, joke na sinabi ni Looney sa mga reporter pagkatapos ng laro. Sa wakas, nagdisenyo si Steve ng play para sa akin, kaya kailangan kong mag-shoot. Tinanong niya ako kung gusto ko ng isa at sinabi kong, "Oh." Ang reaksyon ng bench ng Warriors sa 3-pointer ni Looney ay naging kasing saya ng mismong naging basket niya nang sumabog sa tuwa ang kanyang mga kakampi matapos pumasok ang tres. "Hindi ko pa ito napapanood. Ayokong tumingin. Gusto kong magmukhang parang normal lang ito para sa akin," sabi ni Looney na may ngiti. "Pero masaya ito, pinaghirapan ko ito buong summer. Plano ko talagang tumira ng mas marami ngayong season, pero alam nyo naman kung paano ang laro. Mabuti na lang at nakashoot ako ngayon at pumasok, yun lang ang mahalaga." Hindi lang si Looney ang nakahanap ng tagumpay mula sa labas ng arko dahil si Brandin Podziemski ay nagpakawala ng career high na 7 tres matapos pumukol ng 7 of 9 from the deep. Ipinaliwanag ni Podziemski kung bakit labis na natuwa ang kanilang team nang maipasok ni Looney ang kanyang tres. "Nakakatuwa," sabi ni Podziemski tungkol sa 3-pointer ni Looney. "Matagal na naming biro sa kanya na mag-shoot siya mula sa tres. Nakikita naming pinagtatrabahuhan niya ito tuwing naglalaro siya ng 3-on-3 kasama ang Stay Ready group, kaya nakakatuwa na sa wakas ay naipasok niya ito." Ang Warriors ay collectively nag-shoot ng 47.7% from the 3-point line in San Antonio, isang uri ng mainit na shooting na desperadong kailangan ng Golden State habang papalapit ang final stretch ng 2024-25 NBA season. Sa dami na ng depensang kailangang isipin ng mga kalaban dahil kay Steph Curry,
maaring maging delikado para sa ibang NBA teams kung magpapatuloy si Looney sa pag-shoot ng 3 sa 100% clip. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa ginawang play ni Steve Kerr kay Looney? Sa ibang balita naman, si Blake Hinson ay nagtala ng 10 na ipasok na 3-pointers, tumabla sa franchise record at nagtala ng season high na 44 na puntos upang pangunahan ang Santa Cruz Warriors sa isang dominanteng panalo laban sa Rip City Remix 150-105 na nagtulak sa kanila patungo sa NBA G League Playoffs. Isa itong career night para kay Hinson na lumitaw bilang isang mahalagang manlalaro sa kanyang unang season kasama ang Santa Cruz. Sinabi ng 6'7" forward na ang kanyang kamakailang tagumpay ay bunga ng matagal ng pagdevelop sa ilalim ng coaching staff ng Warriors na binibigyang pugay ang balancing approach ng programa sa pagitan ng paglago ng manlalaro at pagiging kompetitibo. Magaling sila sa pagsasama ng player development at panalo, sinabi ni Hinson sa isang panayam sa RG kamakailan. Handa silang isakripisyo ng kaunti ang panalo para maitama ang player development mo, pero hindi nila gagawin iyon ng matagal. Si Hinson, na hindi na draft noong 2024 matapos ang kanyang paglalaro sa Ole Miss, Iowa State at Pittsburgh, ay sumali sa Santa Cruz noong Oktubre matapos ang maikling stint sa Los Angeles Lakers sa isang 2-way contract. Lumaro siya sa 50 games ngayong season, may average na 17.7 points at 4.9 rebounds. Mula nang magsimula ang regular season, tumaas ito sa 20.1 points per game with shooting percentage 45.8% from the field at 34.8% from the 3-point range. Sinabi ni Hinson na ang pinakamalaking pag-unlad niya ay nagmula sa pag-aaral kung paano basahin ang laro mula sa college hanggang sa pro level. Pag-iisip, iyon ang pinakamalaking bagay, sabi ni Hinson. Yan ang pinakamalaking talon mula sa college hanggang ngayon. Sa opensa at depensa, kailangan mo lang mag-isip. Isa akong professional na atleta, pero kung hindi mo alam kung paano mag-isip ng tama o ilagay ang sarili mo sa tamang posisyon, matatalo ka pa rin. Binanggit din ni Hinson ang hands-on approach ni Santa Cruz head coach Nicholas Kerr sa paghubog sa kanyang development. Si Nick ay hands-on kahit sa isang katulad kong wala pang kontrata at malaking bagay iyon para sa akin, ani ni Hinson. Sa panalong laban na ito, nagdagdag pa si Hinson ng 4 na dunk bukod sa kanyang 10 tres na tumulong sa Santa Cruz na makabuo ng 47-point lead. Ang kanilang pinakamalaking kalamangan ngayong season, ang Warriors ay nag-shoot ng 53.3% from the field at 43.5% from the 3-point range. Lumabas si Hinson sa laro may natitirang 7 minuto, kulang ng 5 puntos upang pantayan ang single game scoring record ng franchise. Sa natitirang 5 laro ng regular season, nananatili sa laban ng Santa Cruz upang mag-host ng isang first round playoff matchup. Muling makakaharap ng team ang Rip City sa KP Arena. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa bagong na-develop na scorer na ito ng Warriors?